Sa ikalimang araw, nagsimula ang duwag na gamitin ang sungay upang mapabuti ang epektibidad ng kanilang mga panghuhuli, at sa isang punto, natagpuan nila ang isang mas malaking sungay kaysa sa mga kanilang ginagamit, at muli, isang pangitain ang sumikop sa isip ni Gobo, nagbabala na sa pagkakataong ito ay mayroon siyang nakuha na sungay ng katamtamang laki. Naiintriga ang goblin sa mga kakaibang pangitain na ito, at sa panahon ng hapunan, muli siyang nagtanggap ng babala. Ngayon ay sinasabing natutunan niya ang kakayahang umiwas. Sa harap ng babaalang ito ng bagong kakayahan, naalala ng goblin ang isang matinding digmaan sa kanyang nakaraang buhay kung saan nabanggit niya ang pag-aari ng isang bihirang kakayahang pag-absorb. Noong mga panahong iyon, sa pamamagitan ng teknik na ito, maaari niyang kainin halos anumang bagay tulad ng bakal, ginto, o lason at makuha ang mga katangian ng lahat ng kanyang kinain. Sa kasamaang palad, nawala ni Takana ang lahat ng mga kakayahan na mayroon siya sa kanyang nakaraang buhay ngunit pinagpala siyang mapanatili ang absorpsyon dahil sa mundo na ito na hindi kilala, tiyak na may mga napakapanganib na nilalang na naglilipana, at ang kapangyarihang ito ay magiging isang napakagandang kaalyado. Sa ika-6 na araw, ipinakilala ng isang goblin na ang pangalan ay Goy ang sarili at nagpahayag sa dalawang mga ngaso kung gaano kahanga na kumakain sila ng sungay ng kuneho dahil isang batang lalaki ang namatay kahapon matapos masaksak ng isa sa mga nilalang na iyon. Pagkatapos ay nakikilala niya si Gobo at binibigyang diin kung gaano siya kaganda, malakas, at matalino. Nagtatanong si Kaki kung siya rin, ngunit sinabi ng babae na siya'y normal lamang, hindi kailanman inilalayo ang kanyang mga mata sa kanyang layunin. Dahil dito, nahihiya ng bahagya si Gobro sa ugali ng babae ngunit nagpasya pa rin siyang imbitahan ito na sumali sa paghuhunting bukas, isang panukala na malugod niyang tinanggap. Sa ika-7 araw, dahil umuulan, nagpasya silang ipagpaliban ang paghahanap hanggang sa susunod na araw, kaya't sinamantala ni Gabo ang pagkakataon upang suriin ang itinatabing mga kagamitan upang tingnan kung maaari niyang gawing bagong sandata. Nang pumasok siya sa depo at maghiwalay ng ilang kagamitan, nakita niya ang isang grupo ng mga bilanggong kababaihan, at bagaman alam niya kung bakit sila naroon, mas pinili niyang huwag munang magpakaabala sa sandaling iyon. Lumapit ang matandang goblin, ang pinakamatanda sa kuweba na iyon. Sinabi ni BG na maaaring mag-level up ng mas mabilis si Gobo kaysa sa karaniwan, ngunit dahil wala namang ideya ang binata kung ano ang sinasabi, itinuro sa kanya ng matanda kung paano suriin ang kanyang antas sa pamamagitan ng pagbukas sa kanyang sariling ulo. Nang magtuklas siya na nasa antas 86 siya ayon sa matanda. Kapag umabot siya sa antas na 100, magiging posible para kay Gobro na mag-evolve sa isang mas mataas na anyo ng buhay, bagaman sa karamihan ng mga kaso, iisa lamang sa kadalasan ng mga goblin ang umabot sa antas na ito. Sa karamihan ng mga pagkakataon, nag-iisa sa kanyang mga iniisip ni Gogo na ang mga goblin ay lumalaki ng mabilis na ang matandang ito ay nasa kanyang 20s lamang. Habang ipinapahayag ni Gob na ang mga kabataan ng nayon ay babalik na, kaya't magkakaroon ng binata ng pagkakataon na makita ang isang evolving at ang uri ng biktima na kanilang hinuhuli.